Aling Singaling. Ako nga pala si Karen, mula sa Nueva Ecija. Hobby ko po ang kumanta at pagbabasa ng libro. Ewan ko po ba kung bakit simula nung ako magdalaga ay sobrang nakahiligan ko na po ang pagbabasa. Pero ang kwentong nais ko pong ipabahagi ay tungkol po sa aking buhay pag-ibig. Ngayon pala ay kasalukuyan ako nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya dito sa Maynila. Aling Singaling, nasa 35 years old na po ako. At aaminin ko, kahit na ako ang pinakamaganda sa aming barangay noon, ay ni minsan po hindi ko pa nararanasang magka-boyfriend. Sa kadahilanang, pihikan po talaga ako sa pagpili ng isang tao o isang lalaki na nais ko pong maging boyfriend o aking mamahalin. Naniniwala po kasi ako sa kasabihang, true love can really wait. And I know I deserve better. Kaya naman, habang ako ay tumatanda, ay mas lalo ko pang naiintindihan ngayon kung gaano kahirap hanapin ang pag-ibig na ninanais ko. Aling Singaling, simula nang ako ay magdalaga, ay nasa 10 na po ang natatandaan kong nagtangkang manligaw sa akin. Pero lahat po yun, binasted ko. Sapagkat hindi ko man lang nakikita sa kanila yung tinatawag na spark o hindi ko kasi talaga nakikita sa kanila yung magiging future ko. Kaya, para sa akin, busted na agad. Sayang kasi yung oras. Aling Singaling, simple lang naman kasi yung lalaki na gusto ko. Unang-una, maginoo, pero may pagkapilyo. Gasgas na kasi yung maginoo pero medyo bastos eh. Doon tayo sa maginoo, pero may pagkapilyo. Gusto ko din sa isang lalaki na mabait, may abs ang katawan, at higit sa lahat, pleasing tingnan. In other words, ayoko sa dugyot. But, don't get me wrong. It was just all about my own standards. Pero paano naman? Ano naman ang laban ko? Kung bigla-bigla, puso ko na ang nagdidikta kung sino ang mamahalin ko. Di po ba? Aling Singaling, isang araw, habang ako ay nasa trabaho at abala sa paggawa ng mga reports, may biglang kumatok sa pinto ng opisina ko. Sino yan? Maiksing tanong ko habang nakatitig sa saradong pinto. Food delivery po, ma'am. Ang sagot ng isang lalaki habang hinihingal pa. Nasa 4th floor kasi ang office namin at walang elevator yung mismong building. Ay, saglit po kuya. Ang sagot ko habang akma akong naglalakad patungo sa pinto upang pagbuksan siya. Ngunit, sabay ng pagtayo ko, ay siya namang pagbukas ng pinto at biglang nag-slow-mo ang lahat. Para bang may 3 electric fan na umiihip sa aking harapan. Napatitig ako sa mukha ni Kuya Delivery. OMG, apakagwapo naman. Pasigaw ng isipan ko. At yun na nga, nakatulala akong nakatitig sa mukha ni Kuya. Excuse me ma'am, 341 po lahat. Saad ni Kuya habang ibinibigay sa akin ang order na pagkain. Oo nga pala. Teka lang, kukunin ko muna yung bayad ko. Dali-dali kong hinanap yung wallet ko. Asa na ba kasi yun? Nahihiya kong sabi habang hinahalugog ko ang buong bag. Napansin naman ang kasamahan kong si Fe na parang natitense ako. Ang gwapo no? Relax ka lang girl. Huwag masyadong halata. Pabulong na tukso ni Fe sa akin. Saglit ko pang sinulayapan si Kuya Delivery. At nahiya tuloy ako dahil nakatingin din pala siya sa akin. Okay lang ma'am, kahit 1 oras pa akong nakatayo dito. Take your time po. Aniya, na parang nanunukso din. Pero ang mas napansin ko ay yung boses niya. Napaka-manly at sexing pakinggan. Bukod sa gwapo siya, ay maganda din ang boses niya. Yung katawan naman niya, normal lang, hindi mataba at hindi din payat. Matangkad din siya sa akin, siguro mga nasa 5'8" yung height niya, which is nakadagdag pa sa kanyang kagwapuhan. Makalipas ang ilang segundo ay nakita ko na rin sa wakas yung wallet ko at agad-agad na akong nag-abot ng bayad sa kanya. Eto po kuya, pasensya na po natagalan. Keep the change po. Saad ko habang
nagpapakyut na nakasmile sa kanya. Ang ganda naman, saad niya. At tila napansin naman ni kuya na parang nagtataka ang mukha ko. Ay, ang ganda ho ng barya niyo, makinis pa po ma'am. May palusot na sabi ni kuya. Ha? 2.20 at 1 piso lang naman yung barya kuya. Tas yung piso lang yung makinis dyan. At ngumiti na lang ng bahagya si Kuya Delivery at tumitig sa mga bayad ko. Sus, nakikinisan ka lang sa balat ko eh. Lihim na sabi ng utak ko. Habang si Fe naman ay nagpipigil ng kanyang tawa habang nakamasid sa amin. Sige po ma'am, aalis na ako. Salamat po. Saad ni kuya, sabay talikod at umalis na. Mukhang mapapa-order na naman tayo bukas for lunch ah. Tapos, siya ulit yung magiging delivery rider natin? Uwiw! Patuksong sabi ni Fe. Huwag ka nga mang-asar dyan. Pairap kong turan. Sus girl, trentahin ka na oh. Galaw-galaw naman dyan. Malay mo, single pa si kuya at naghahanap lang yun ng the one and only. Pwede ka dun. Pasado ka dun. Tumahimik ka nga dyan. Ewan ko sa'yo. Tsaka isa pa, sa gwapo niyang yun, apakalabong single pa yun girl. At sa tingin ko, mas matanda pa yun sa akin. Ayokong maging kabit, period. Mahabang saad ko. Uy, totoo ngang crush niya si kuya. Tukso na naman sa akin ni Fe. Huwag ka ngang apple dyan, tumahimik ka na nga. Balik ka na dun. Bulyaw ko kay Fe. Aling singaling aaminin ko po. Nasa unang beses na nakita ko si kuya ay attracted na agad ako sa looks niya. Pero para sa akin, hanggang dun lang yun. At yun ang unang beses ng pagtatagpo namin ni Andre. Yes po, opo. Andre po ang pangalan ni Kuya Delivery. After kasi nang ma-deliver sa akin ni Andre yung pagkain, ay agad kong tiningnan ng dali-dali sa application ang delivery rider details at dun ko po siya nakilala. Dun ko nakilala ang buong pangalan niya. Dahil sa kaunting paghanga ko kay Andre, ay halos araw-araw na akong umu-order sa parehong restaurant at pasimple kong nire-request yung pangalan niya as my delivery rider. Sa makailang beses nga nang pabalik-balik siyang mag-deliver sa akin ng pagkain, ay naging close na rin kami. Ngunit, ang mga sumunod na linggo ay hindi na siya ang nagdi-deliver sa akin at laging unavailable yung status niya kapag nire-request ko mismo ang pangalan niya. Napapansin ko sa sarili ko na para bang hinahanap-hanap ko ang presensya niya at aaminin ko pong nami-miss ko siya. Alam kong may mali sa nararamdaman ko sapagkat hindi ko pa siya lubusang kilala. At tanging pagdi-deliver lang ng pagkain sa akin ang panahon na nasisilayan ko ang gwapong mga ngiti ni kuya. At yun lang yun, walang deep connection. Pero hindi ko maiwasang magtaka at mag-alala kung ano ang nangyayari sa kanya. Isang beses pa nga ay nagtangka akong mag-text o tumawag sa number na ginagamit niya tuwing nagdi-deliver siya. Para sana kamustahin siya. Kung nasa na ba siya o ano yung kalagayan niya, ba't bigla siyang nawala. Pero pinigilan ko po ang sarili ko. Dahil sino ba naman ako? Isa lamang akong hamak na customer na dinideliveran niya ng food. Nothing special. Hanggang isang araw, habang ako ay nasa grocery, linggo po iyon, at katatapos ko lang magsimba. Agad akong pumunta sa isang mall at nag-grocery nang biglang may tumawag sa pangalan ko. Ma'am Karen! Aniya ng isang lalaking pamilyar yung boses. Agad akong lumingon. Andre? Bulalas ko na halatang nagulat nang makita siya. Where have you been? Nakailang order na ako ng pagkain pero lagi kang wala. 3 buwan kang nawala. Ano bang nangyari sa'yo? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Napangiti naman si Andre sa mga tanong ko. Pero bahagya ding sumeryoso ang mukha niya. Pasensya ka na busy lang. Namiss mo ako, ma'am? Aniya habang titig na titig sa mukha ko. Para tuloy akong na-corner sa tanong niya.
nalunok ko ang laway ko ng di oras. Wow naman, nagtatanong lang ako ng maayos. Miss na agad? Di ba pwedeng na curious lang po ako? Defensive kong sagot sa kanya. Binibiro lang ho kita, ma'am. Pero ito, seryoso na to. Kaya ho ako nawala dahil naging abala na po ako sa pag-process ng ranking ko sa DepEd. Sadyang sideline ko lang talaga yung pagdi-deliver ng pagkain while waiting sa result ng LET. Kaya yun, nawala ako. Pasensya na po kung hindi ako napagpaalam. Akala ko kasi wala lang sa inyo yung pagdi-deliver ko eh. Bigla akong nagulat sa sinabi ni Andre. Ang buong akala ko kasi ay full-time job niya ang pagiging delivery rider. Oh my God! Congrats! Wow! Masaya ako para sa iyo, promise! Ang buong akala ko kasi baka nag-asawa ka na, kaya bigla ka na lang nawala, alam mo na? Tumawa naman siya ng malakas, sabay sabing, wala nga ho akong girlfriend, ma'am. Asawa pa kaya? Bahagya namang natuwa ako nang malaman kong single na single si Andre. Nag-lunch ka na ba? Tara, treat ko. Pag-anyaya sa akin ni Andre. Bigla tuloy akong na-excite at syempre, walang patumpik-tumpik na umoo ako at sumabay sa kanya. Tinapos na muna namin ang kanya-kanyang pag-grocery namin at sabay na lumabas sa supermarket at tumungo sa isang pagkainan upang makapag-lunch. Aling-shingaling, aaminin ko na sa unang paghakbang ng mga paa ko habang kasama siyang maglakad, ay may kung anong saya akong nararamdaman na parang any minute pwede akong sumabog sa saya na ewan ko ba. At habang kami nga ay kumakain, ay marami-rami rin ang aming napagkwentuhan. Nalaman ko na 37 years old na pala si Andre at nakatatlong girlfriend na siya. Lahat yon failure. Yung panghuli ay nakala na niyang magiging sila na talaga habang buhay. Ngunit nang mag-propose si Andre dito, ay inayawan siya ng babae sapagkat nagloko pala yung girl at ang masakit na buntis pa ng iba. Kaya naman 4 years ng single si Andre dahil na rin sa trauma na inabot niya sa huling karelasyon niya. At unti-unting inayos ang sarili. Sinisi din kasi niya ang kanyang sarili kung bakit naghanap ng iba yung babae. Sinisisi din kasi niya ang kanyang sarili kung bakit naghanap ng iba yung babae dahil sa wala siyang secured at maayos na hanap buhay. Panganay kasi siya sa kanilang magkakapatid at maaga siyang nagtrabaho upang makatulong sa kanilang pamilya. 3 silang magkakapatid at yung 2 babaeng kapatid niya ay pareho ng successful at may kanya-kanyang pamilya. May maliit na sari-sari store ang kanyang ina at isang magsasaka naman ng palayan ang kanyang ama. Ikinuwento rin niyang hindi naging madali ang moving on process niya sa kanyang ex. Andun pa din yung sakit ng pang-iiwan sa kanya nung babae. Pero dahil na rin sa tulong at suporta ng 2 niyang kapatid na babae, ay nakaahon siya. Bigla tuloy akong napahanga sa dedikasyon at kasipagang ipinakita ni Andre. Ako naman ay nagkwento rin ng mga personal na bahagi ng buhay ko about my age, my hometown, and etc. Sinabi ko rin sa kanya ang tungkol sa pagiging NBSB ko. Yun bang no boyfriend since birth? At kung ano yung hanap ko sa isang relasyon. Kung siya ay na-trauma, ako naman ay sobrang cautious at takot na masaktan pagdating sa pag-ibig. Ibinahagi ko din ang mga gusto at ayaw ko sa isang lalaki. Nakita ko namang nakikinig siya ng maayos at bahagyang masaya nang malaman niyang single ako. Batid kong mas naging attractive ako sa paningin niya. At bago pa man kami lumabas ng restaurant, ay nagkapalitan na kami ng social media accounts. Aling-shingaling, nang makauwi ako sa apartment, ay agad kong in-stalk yung account ni Andre. Doon ko napatunayang totoo lahat ng kanyang sinabi. Hindi naman sa wala akong tiwala sa kanya, pero minsan kasi iniisip ko na baka may mga sobra at kulang-kulang yung kwento ng buhay niya.
Pero in fairness naman kay Andre, all he said was true. May 3 kapatid, farmer yung ama, at may small sari-sari store yung mama niya. Nakita ko pa yung last shared post ng kapatid niya, sabay sabing, "Congratulations bro!" Ang daming comment doon. Pero isa sa naging agaw pansin sa akin ay yung comment ng isang babae saying, "Congratulations part! Sana mapatawad mo na ako." At may reply iyon mula kay Andre. Masaya na ako. Salamat. May kung anong tanong na pumasok sa isipan ko ng mga panahong yun. Napansin ko din kasi sa isang mga old profile picture niya ay kasama niya yung babae nakasmile habang nakasandal sa balikat niya yung girl while taking selfie. Hindi ko tuloy maiwasang magselos. Agad ko lang tinigil ang pag-stalk sa account niya. Sinabi ko na lang sa sarili ko, I don't need to expect anything. All I need is just to enjoy the moment and our friendship. Period. Aling-shingaling, nung una ay nahihirapan po talaga akong mag-adjust. Nasanay kasi akong gumising sa umaga na sarili ko lang ang iniintindi ko at walang inaantay na anumang message mula sa isang tao. Katulad ng, "Good morning, kumain ka na ba?" O di kaya, "Hello, how was your day? How was your sleep?" Yung mga ganun. Pero si Andre, kakaiba yung unang message niya. Yung tipong, hindi OA, pero may warm yung dating. Kagaya ng, "Ma'am, gising na. Magtatrabaho ka pa. Bawal malate," with smiley emoji. Kinikilig na naman ako habang nagbabasa nang biglang, oops, na-turned off yung cellphone ko. Nako, deadbat na. Nakalimutan kong mag-charge kagabi. Ano ba yan, Karen? Yun ang unang beses na nag-message sa akin si Andre. Makalipas ang ilang araw na huli naming magkita sa grocery, inantay ko talaga siya ang unang mag-message sa akin. Dali-dali akong mag-charge at naging abala na din sa paghahanda patungong trabaho. While nasa biyahe ay nareplyan ko naman siya. "Salamat sa maagang pagising. I'm on my way na papuntang trabaho." With smiley emoji. Para kaming magjowa na ewan, pero alam ko sa sarili ko na kaibigan lang ang turing sa akin ni Andre. Kaya ayokong mag-assume ng kung ano-ano pa man. Para sa akin, hanggat hindi siya nagsasabing aakyat siya ng ligaw ay hanggang friendship lamang itong namamagitan sa aming dalawa. May mga araw din aling-shingaling na sa sobrang busy namin sa work ay hindi na ako halos makapag-reply kay Andre. May isang linggo pa ngang halos gabi-gabi kaming nag-o-overtime, kaya nawawala na ako ng panahon makapag-cellphone. Kaya, nung nakapagpahinga na ako habang nakaupo ako sa desk at nakatitig sa laptop, ay bigla kong naisipang i-message si Andre. Agad kong tiningnan ang aking social media account at nalaman kong halos araw-araw pala akong mini-message ni Andre. And worst is, na-seen ko lahat. 5 days in a row, scene zone lahat. Parang lumalabas tuloy na wala akong pakialam na replyan siya or wala akong paki talaga sa kanya at all. At yung panghuling mensahe niya ay parang may tonong pagtatampo pa. Ito ang sabi niya, "Pasensya na po kayo ma'am at medyo makulit ako. Di na ho ito mauulit. Have a nice day ma'am Karen." Shucks! Ano ka ba girl? Tatanga-tanga ka talaga eh. Panik na saad ng utak ko. Hindi tuloy ako makapag-focus sa kung ano at paano ko ipapaliwanag sa kanya na busy ako nitong nakaraan at dagdag pa itong sira-sira kong phone. Bukod sa madaling malobat, ay may time din na nag-ooperate itong mag-isa. Nagtitiis lang ako dito kasi inaantay ko ang bonus na matatanggap ko during Christmas season para makabili na ako ng bagong latest iPhone 17 Pro Max. Naisip ko tuloy na i-video call si Andre. Ngunit, offline ito. Kaya tinawagan ko na lamang siya sa mismong number niya. Pero nakalimang dial na ako sa number niya, hindi pa rin niya sinasagot. Batid ko tuloy na nagtatampo siya sa akin. O gumaganti din. Hard to get naman tong si Andre. Ayaw pang sagutin. Revenge ka mo ah. Inis na sabi ng utak ko.
After 5 attempts of calling him, ay huminto na talaga ako. Siguro nga hanggang dito na lang kami. Char, relationship over agad. Di pa nga nasisimulan. Bulong ng utak ko. So, ayun na nga. Natapos ulit yung araw ko na matiwasay at agad na nakauwi sa apartment na aking tinitirhan. Agad akong nagluto ng sinigang na baboy. Gutom na kasi ako sa oras na yun. So yun, after I prepared my table, I was about to eat na sana. Kaso biglang may kumatok sa pintuan. Sino kaya yan? Tanong ng aking isipan. Dahil wala naman akong ine-expect na bisita sa gabing iyon. At imposible na mga kapamilya ko ang bibisita dahil nasa Maynila ako at nasa probinsya ang pamilya ko. Sino yan? Tanong ko habang naglalakad papuntang pinto. Flower delivery po, ma'am. Ang sagot ng lalaki sa kabilang pinto. At bago ko pa man makilala ang may-ari ng boses, ay siya namang pagbukas ko ng pintuan. At boom! Apakalaki ng bouquet of white and pink roses combination of flowers. Nung una ay hindi ko pa nakikita yung mukha ng nagdi-deliver dahil natatakpan ito ng bouquet. Naku po kuya, baka nagkamali po kayo, hindi po ata sa akin yan. Walang alinlangang tugon ko. Kayo ho ba si Karen Haciendera? Sagot ng isang lalaking pamilyar pa rin sa akin ang boses. Pero nakatago pa rin sa bouquet. Opo, ako po. Pero wala ho akong boyfriend para may magbigay ng ganyan sa akin eh. Nahihiyang saad ko. Ganun po ba? Sabi kasi dito sa note, ma'am, I know you love flowers. So there, you have it. With heart po. At habang binabasa niya yung note, sabay naman na dahan-dahang ibinaba ni Kuya ang bouquet. At dun ko nasilayan ang gwapong mga ngiti ni Kuya Delivery. Gosh, it's Andre! Pagsisigaw ng isip ko habang nakatulala akong nakatingin sa kanya. Baka sa ngayon, wala pa, pero baka bukas, meron na. Sabay ngiting, sabi ni Andre. Aling singaling, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga oras na yon. Gusto kong sumigaw, tumakbo, tumambling, mag-cartwheel, o ano pa man para lang mahimasmasan ako. Ito ba yung tinatawag nilang kilig? Ang OA naman. Andre, ikaw pala yan? Paanong... Hindi pa ako natapos magsalita, aling singaling ay agad nang ipinahawak sa akin ni Andre ang bouquet. Pwede bang pumasok? Makikiinom lang sana ng tubig. Pagbibirong, saad ni Andre. Sige, pasok ka. Teka lang, kumain ka na ba? May niluto nga pala akong sinigang dyan. Nahihiya kong sabi. Hindi pa nga eh. Yayayain sana kasi kitang lumabas para kumain. Pero dahil sa may niluto ka na, mas okay na to. Dahil matitikman ko na rin sa wakas ang luto mo. Pilyong saad ni Andre. Medyo awkward na pinaupo ko muna siya sa dining table habang nilalagay ko muna sa sala ang bouquet na bigay niya. Aling singaling, ito ang unang beses na may lalaking hindi ko kaano-ano ang nakapasok sa apartment ko. Madalas kasi, yung bakla kong kapatid o yung mga kaibigan ko or office mate ko ang bumibisita sa akin. Pero lahat yun, mga babae. Inaamin kong hindi ako sanay mag-entertain ng ganitong klaseng bisita. Alam kong magkaibigan kami in general context. Pero hindi rin naman ako tanga para hindi ko maunawaang may balak manligaw sa akin si Andre. At habang nakaupo na rin ako sa dining table para akong ewan, magkahalong kilig at kaba ang aking nararamdaman sa mga panahong iyon. Sabihin mo nga, paano mo nalamang dito ako nakatira? Tanong ko sa kanya habang nagsisimula na kaming kumakain. Kay Fe, tinanong ko sa kanya. Casual na sagot ni Andre. Kay Fe, close na din pala kayo? Pataray na saad ko. Oh, wag kang magselos. So wala na kasi akong choice. Ilang araw ka nang hindi nagre-reply sa akin. Kaya naisipan ko na lang na i-message si Fe at tanungin kung kamusta ka na at kung saan ka nakatira para personal kitang makausap. Ganun yun. Sa kanya ko na nga din nalaman na lagi pala kayong busy at nag-overtime halos gabi-gabi. Pero aaminin kong nagtatampo talaga ako .
Malungkot na saad ni Andre. Ha? Bakit naman? Sagot ko. Kasi feeling ko hindi ako ganun ka-special sa'yo kaya okay lang na hindi mo ako nire-replyan. Bigla tuloy akong na-tense sa mga sinabi ni Andre. At bigla namang sumeryoso ang mukha ni Andre. Sabay sabing, Karen, yes, kinakabahang sagot ko. Pwede ba kitang ligawan? Aniya, habang titig na titig sa mga mata ko. Aaminin ko sa'yo, nung una kitang nakita, nakukita na talaga ako sa'yo. Pero hindi ko lang yun binigyan ng pansin dahil isang hamak na delivery rider lang naman ako, di ba? Sa mga paningin mo. Malungkot na saad ni Andre. Pero nung sunod-sunod na akong mag-deliver ng food sa mga ino-order mo at kahit papano ay may casual na nag-uusap tayo, ay sumasaya na din ang araw ko. Gusto ko nga sanang kontakin ka sa number mo nun para magkaroon tayo ng pag-uusap, yung hindi lang puro order o bayad yung mga magiging topic natin. Pero wala nahihiya ako. Nahihiya at natatakot akong ma-reject. Kaya nung makita kita sa simbahan, sinundan talaga kita kung saan ka papunta. Wala naman akong balak mag-grocery nung time na yun. Gusto ko lang talagang makausap ka at makabanding kahit isang oras man lang. Mahabang pagtatapat ni Andre. Nagulat tuloy ako sa mga sinabi niya sa akin, aling singaling. Para tuloy akong nahiya sa sinabi niya na sa simbahan niya pa pala ako nakita at hindi sa grocery store. Yung sinabi mo sa akin na NBSB ka pa, sa totoo lang, tuwang-tuwa ako nun. Hindi ko kasi akalain na sa panahon ngayon at sa ganda mong yan, ni isa wala kang naging boyfriend. Ngumingiting saad ni Andre. Siyempre, pihikan ako Pero ano? Andre, 30 na ako. Hindi ko na alam kung paano mag-handle ng isang tao o isang relasyon. Takot ako, Andre. Takot akong masaktan. Nakayokong saad ko. I know. Kaya nga, manliligaw ko, diba? Para naman may time at chance kang makilala ko ng lubusan. Basta, hayaan mo lang akong ligawan ka. Handa akong maghintay ng ilang buwan sa magiging sagot mo. Batid kong seryoso talaga sa akin si Andre. Alam ko sa sarili ko na may gusto na din naman ako sa kanya. Pero sa usaping makikipagrelasyon ay sadyang natatakot akong sumugal. Natatakot ako baka dumating yung panahon na mapapagod siya sa akin o mapapagod ako sa kanya. Takot akong maiwanang mag-isa pagkatapos kong mag-invest ng pagmamahal sa isang tao. In other words, masarap sa feeling yung kinikilig ako, pero takot naman akong i-risk ang puso at future ko. Sige, just give me 1 week. Sasagutin na kita after 1 week. Bigla tuloy nagulat at natawa si Andre sa sinabi ko. Wait, 1 week? Ikaw tong natatakot mag-risk pero 1 week lang may sagot ka na agad sa akin. Baka naman busted din mo lang ako niyan Di mo pa nga ako masyadong kilala, di ba? Di wag na lang, wag ka na lang manligaw, ngayon palang busted ka na sa akin. Pagtataray ko. Siyempre, 30 na ako, ayoko nang mag-isip pa ng matagal, kaya just give me 1 week and I'll give you my answer. Okay? Okay, sige, go! Madami-dami rin ang napagkwentuhan namin ni Andre sa gabing iyon. Masaya din ako na kahit papaano ay magaling mag-handle ng conversation si Andre. Yun bang nawawala yung kaba at tense ko tuwing may mga pagkakataong nagkakatitigan kami. Plus points din sa akin yung pagiging gentleman niya. Kahit kami lang dalawa sa apartment ay never siyang nagpakita ng motibong mahawakan kahit mga daliri ko. 11:00 na nga ng gabi nang maisipan ni Andre na umuwi dahil kailangan niyang gumising ng maaga. Kasi naman, kinabukasan pala schedule ng demo niya sa journey ng pag-a-apply niya bilang isang guro. Kaya pala hindi din siya nakasagot nung tinawagan ko siya dahil abala rin siya sa application niya. Paglabas ni Andre ay bahagyang lumingon pa siya at nakatitig sa mga mata ko, sabay sabing, "Thank you for letting me in. I was really having fun. Salamat sa masarap mong sinigang. Looking forward sa next hapunan, adobo naman."
Pabiro nitong sabi, "Oops, wala nang next time, sir. Kasi nga 'di ba, nanliligaw ka sa akin. So, dalhin mo naman ako dun sa mamahaling restaurant." Pabiro kong saad kay Andre. Given naman na yun. But of course, mas masarap pa rin ang luto ng magiging future misis ko. Sabay kindat sa akin ni Andre. "Loko-loko ka talaga. Umalis ka na nga." Pasigaw na may halong kilig na saad ko. Nang makauwi na si Andre sa kanila ay agad naman itong nag-video call sa akin upang ipaalam na nakauwi na siya. "Misis ko, andito na ako sa bahay." Pabirong saad ni Andre. "Misis mo mukha mo, kakastart pa lang ng panliligaw mo, misis na agad ah." Pagtataray ko sa kanya. Sus, doon din naman ang tungo. Ikiklaim ko na lang ngayon pa lang. "So ano na, miss me yet?" Pagbibirong tanong sa akin ni Andre. "Wow, apaka-epal mo naman. Niwala pa nga niya isang oras na makaalis ka mula dito. Mamimiss na agad kita. At saka Aber, bakit naman kita mamimiss? Sabihin mo nga." Pagtataray ko sa kanya. Ba't ganun? Miss na kasi kita agad eh." "Baka may gayuma yung sinigang mo ha?" Pabirong saad sa akin ni Andre. "Wow, apaka-feeling mo naman. Sa ganda kong to, kailangan ko pa talaga ang tulong ng isang gayuma." Pataray kong saad. Natawa naman si Andre sa sinabi ko. Matagal din bago natapos yung video call naming dalawa at halos gising ako sa buong gabing iyon, aling singaling. Hindi ako makatulog sa kakaisip ko sa kanya. At yun na nga, sa sobrang kilig ko ay nasa tabi ko talaga ang flower bouquet na dala sa akin ni Andre. It wasn't even my first time to receive flowers, pero iba talaga yung pagbigay ito ng isang taong gusto mo. Totoo pala talaga yung parang lumulutang ka sa langit. Legit na ganun yung feelings ko. Mas lalo ko tuloy siyang na-appreciate ngayon. Sa loob ng isang linggo ay madalas kaming naghahapunan ni Andre sa labas. Mabait siya at napaka-caring sa akin. May isang araw ding nagpa-deliver siya ng flowers and chocolates sa opisina ko. Hindi naman ako nakawala sa mga panunukso sa akin ni Fe. Batid kong masaya siya sa pagbibigay ko ng chance sa aking sarili na umibig. Wow, ang sweet naman. Sana all may gwapo at caring na manliligaw. Pabirong saad sa akin ni Fe. Sa Lunes ko na siya sasagutin. Pagtatapat ko kay Fe. Nagulat naman siya sa sinabi ko dahil ang bilis ko naman daw mag-oo. Pero kalaunan ay naiintindihan din naman niya ako. Kung gusto ko talaga yung tao at kung gusto kong mag-risk ay dapat di ko na patatagalin pa. At biglang sumeryoso ang mukha ni Fe at hinawakan ang mga kamay ko. Sabay sabing, "Girl, masaya talaga ako para sa'yo. As in, hindi lang kita basta workmate kundi kaibigan din." Sa buhay pag-ibig, wala talagang matalino at bobo dyan. Hindi mo talaga alam kung ano ang magiging kinabukasan mo sa piling ng taong mamahalin mo. May mga bagay na hindi mo kontrolado. Marami kayong pagsubok na pagdadaanan. Alam mo naman, 8 years na kami ng husband ko, diba? 3 years we're married. At sa totoo lang, it actually feels like you are constantly riding to a wheel na walang katapusan. So I'm hoping that you will never ever be lost yourself sa pagbibigay mo ng chance to love that person. I know Andre is kind at mahal ka niya. Nakikita ko yon. I am happy for you ngayon pa lang. Mahabang litanya ni Fe sa akin. Wow, para naman akong ikakasal niyan, Fe. Nakakaiyak tuloy. Ano ka ba? Sasagutin ko pa lang siya, okay? Hindi pa kami ikakasal. Pagbibirong sabi ko. Aling singaling matapos po ang isang linggo ay napagdesisyonan ko ng sagutin ng matamis na oo si Andre. Araw po iyon ng Lunes at sinadya ko po talagang mag-leave sa trabaho upang makapaghanda ako. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang araw na iyon kung gaano ako ka-excited na makita si Andre. Para bang sinasabi ng puso ko na ilang oras na lang ay magkakaroon na ako ng boyfriend sa wakas. Namili po talaga ako ng pinakamaganda kong damit na susuotin at nag-makeup ako ng simple pero maganda naman tingnan. Talagang pinaglalaanan ko ng panahon ang paghahanda. Hanggang sa nakasakay na po ako sa taxi papunta sa meeting place restaurant namin ni Andre. Gusto sana niyang sunduin ako pero nagka-emergency yung kapatid niyang babae at kailangan niyang daanan muna ito.
Kaya sinabi ko na lang na doon na lang kami magkikita sa mismong meeting place naming dalawa. At habang nasa biyahe na nga po ako, Andre called me and said na nasa restaurant na siya nag-aantay sa akin. At sabi niya na okay na rin yung kapatid niya. So ayun, aling-singaling habang papalapit ako ng papalapit sa meeting place namin, ay di ko talaga maiwasang kabahan ng sobra. Ngunit alam ko sa sarili ko na ito na, may feelings na rin naman ako kay Andre at ayokong sayangin ito basta-basta. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na ako sa mismong restaurant. At habang naglalakad ako papasok, ay nakita ko sa malayo si Andre. Napangiti ako. Ang pogi kasi niya sa suot niyang pink polo shirt with matching white pants. Napakalinis tingnan. Ngunit habang ako ay papalapit ng papalapit, ay napapansin kong tila may kasama siya at kausap sa table. Isang babae na nakatalikod mula sa kinaroroonan ko. At may hawak na isang batang lalaki na nasa 3 taong gulang na. Aling-singaling bigla akong nanlumo sa nakita ko. Parang umurong yung mga binti ko sa paghakbang. Hindi ko maintindihan kung ano ang nakikita ko. Kaya pinili ko munang magtago sa malayo at pagmasdan sila, tiningnan ko muna ang mukha ni Andre. Para siyang nagagalit habang kausap yung babae. Ngunit nung kalaunan, ay parang naaawa naman siya habang tinitingnan yung bata. Nakita kong lumapit yung batang lalaki kay Andre at nais itong magpakarga sa kanya. Kinuha niya naman ito at kinandong. Aling-singaling hindi ko na namamalayang tumutulo na pala yung luha ko sa mga pisngi ko. Ang daming tanong na pumapasok sa isipan ko. May pamilya na ba si Andre? Kung nagkataon, magiging kabit pa ako. Bakit nagawa niya sa akin to? Agad na akong tumakbo palabas ng restaurant. Hindi ko na kasi alam kung paano ko haharapin ang tangkang panluloko sa akin ni Andre o ang panluloko sa misis niya. Ngunit bago pa man ako nakalabas ng tuluyan, ay may biglang humila ng mga kamay ko. Karen! Sabay hila sa mga kamay ko at natigilan naman ako. It was Andre. Andre? Gulat na sagot ko. Ba't ka tumatakbo palabas? Ba't di ka man lang nagsabi? Hindi pa siya nakapagtapos magsalita ay bigla ko na siyang nasampal ng malakas. Nagulat naman si Andre sa ginawa ko. Hey, ano bang nangyari? Painosenteng tanong ni Andre. At may gana ka pa talagang magtanong sa akin yan ah. Akala ko totoo ka, akala ko mabait ka, akala ko di mo ako lolokohin. Andre naman. Nangingiyak kong sabi. Wait. Karen, look. Saad ni Andre habang hinahawakan niya ang 2 kamay ko. Tungkol ba ito sa nakita mong may kasama ko sa table na isang babae na may kasama isang batang lalaki? Tanong ni Andre habang pilit na hindi tumawa. Ako naman ay natigilan at nakatitig na rin sa mga mata niya. Look, Karen, it was my ex. Yung ex ko na bigla akong inayawan sa kasal dahil nagloko sa akin. Natatandaan mo pa? Siya yun no, sabay turo sa lamesang kinaroroonan ng babae. Agad naman na kumaway yung babae na parang naiilang pang ngumiti sa akin. It was her. Ano wala kang pwedeng pagsilusan tungkol sa amin. Karen, aksidente lang yung nagkita kami dito sa restaurant. Nakita niya akong nakaupong mag-isa habang may hinihintay. Paliwanag ni Andre sa akin. Nasa kabilang table pala yung mga kaibigan ng babae. Nung nakita niya si Andre, nilapitan niya ito upang personal na mag-sorry dahil simula raw nung nag-break up sila ay ni minsan hindi pa ito nakahingi ng sorry in person. Pero bakit ganun? Kinandong mo yung bata na parang ikaw yung ama? Pagtatampong tanong ko kay Andre. Lumapit yung bata eh. Tapos isa pa, gusto sana niya akong gawing ninong sa binyag ng anak niya sa susunod na buwan. Pero humindi ako. Tumaas naman yung kilay ko sa sinabi ni Andre. Wow, at ang kapal naman ng ex mo. Bulong ng isipan ko. Buti naman at humindi ka. Bawal pa naman yung tanggihan yung bata, di ba? Pairap kong saad.
Naintindihan naman niya. Sabi ko kasi na baka ito pa ang pagmumula ng away ng girlfriend ko. Pilyong saad ni Andre. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti sa sinabi niya. Tila sumaya ng bahagya ang puso ko. Salamat naman at hindi pala totoo yung mga nasa isipan ko. Agad kong hinila si Andre palabas ng restaurant at dali-dali naman niyang kinuha yung isang bouquet of flowers habang tumatakbong nakahawak pa rin sa mga kamay ko. Pumara agad ako ng taxi at sumakay kami pareho. Teka, saan ba kasi tayo pupunta? Nahihingal na tanong ni Andre. Saan pa? Di sa ibang restaurant. Nasira kasi ng ex mo yung supposed to be first date natin as a couple eh. Madali ang sagot ko. Ano yun? Tama ba ang dinig ko? First date natin? Excited na? Tanong niya. Oo na, paulit-ulit ka naman eh. Tila pagtataray kong sabi. Nakita ko namang sobrang saya ni Andre. Gusto sana niyang sumigaw pero nasa loob kami ng taxi. Paulit-ulit na hinalikan ni Andre ang mga kamay ko. At hindi na nga niya maiwasang yumakap sa akin. Sabay bulong. Ang saya-saya ko, sobra. Salamat sa tiwala. Mahal na mahal kita, Karen. At seryoso naman akong sumagot sa kanya ng, and please, Andre, don't break my heart and my trust. Please. At yon, ang isa sa pinakamasayang araw na nangyari sa buhay ko kasama si Andre. Yung nagdesisyon akong sagutin siya. Aling-singaling matapos ang 8 buwan ng pagiging magkasintahan namin ni Andre, ay inaya na niya po akong magpakasal at agad naman akong umoo. Sa ngayon ay 5 taon na po kaming kasal at kasalukuyang may 3 anak. Umuwi kami sa probinsya nila Andre nung ipinanganak ko na ang bunso kong si Natalie. Maselan kasi ang pagbubuntis ko noon at gusto na rin ni Andre na magpahinga na ako sa pagtatrabaho. Nagpatayo agad ako ng isang maliit na sari-sari store para may pagkakaabalahan pa rin ako habang inaalagaan ko ang mga anak namin ni Andre. Aling-singaling, masaya talaga ako sa naging resulta ng pagbibigay tiwala ko sa isang taong akala ko ay hindi na darating pa sa buhay ko. Andre is really one of my answered prayer. He may not be a perfect person, pero perpekto naman yung pagmamahal na ibinibigay niya sa akin sa araw-araw. At hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli, Karen. Hi guys, it's me Aling Shingaling. Thank you so much for passing by into my channel. Please don't forget to hit like and subscribe. Until next time, bye for now.